tila sumabog sa galit si Senator Robin Padilla kay BBM or yung mga tao na or mga congressman na nagsumite ng resolusyon na kung saan ayaw nilang maaproba ang interim release ni Pangulong Duterte. Lalong sumabog sa galit si Senator Ben Padilla noong sinabi ni Vice President Sara Duterte na parang naghahabili na si Pangulong Duterte na kung mamatay man siya sa ICC or sa The Hague ay doon na lang siya daw i-cremate. Nako mga kabibig, dahil sa statement na iyon parang hindi maintindihan ang emosyon ni Senator Ruben Padilla at nag-post ito sa kanyang social media account sa Facebook mga kabibig. At ito ang statement, hindi ito statement kundi post ni Senator Ruben Padilla sa mga tao, ito, kapakanan ng inang bayan ang intensyon ng resolusyon sa pagpapauwi kay Tatay Digong, hindi politika. Knowing na ang Duterte Black ay nag-push ng isang resolusyon kung saan sa loob ng resolusyon ay gusto nilang mapauwi si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas. Tapos na misinterpret ito ni Lele de Lima, mga kabibig. E di sinagot siya ni Senator Ben Padilla. Kapakanan ng inang bayan ang intensyon ng resolusyon sa pagpapauwi kay Tatay Digong, hindi politika. Tanging reconciliation lamang ang daan para umasenso ang Pilipinas. Hindi ang nakaugalian ninyong paninira. Style nyo, bulok. Hala, iba na sa Senator Robin Padilla ha. Talagang nagkikimkin ng galit. Ito pa. Gamitin nyo rin ang taas ng mga pinag-aralan ninyo. Hindi yung taas ng ihi ninyo. Simple lang naman ang logic. Kapag may nangyari, hindi maganda kay Tatay Digong sa ICC. Sa tingin nyo ba, hindi magdudulot ito ng kaguluhan sa Pilipinas? Ito pa. Nais ba ninyo na masakripisyo ang buhay ng dating Pangulo at magkahiwalay-hiwalay na ang bansa? Hindi pa kayo natututo sa mga aral ng kasaysayan, 39 years na ang people power na walang dinalang pag-asenso kundi politikang minana ninyo. Diba? So sinong pinariringgan ni Senator Ben Padilla? Either itong mga kakamping, itong mga yellow tards, diba? Itong mga congressman na nagsumite din ng resolusyon na kung posibleng hindi ma-release ang interim release ni Pangulong Duterte. Diba? Tingnan mo na, style nyo, bulok. Tanging reconciliation lamang ang daan para umasenso ang Pilipinas, hindi ang nakaugalian ninyong paninira. Style nyo, bulok. Nakikita ko ang punto ni Senator Ben Padilla. Parang gusto niya na kung makakauwi Tatay Digong ay baka ito ang magiging daan para there will be a reconciliation between Marcos and Duterte. I don't know kung nakita ito ni BBM or nakikita ito ni Amy Marcos or either Amy Marcos will try to find ways na makausap ang kapatid, ikumbinsi ang kapatid na tulungan ang mga Duterte kung gusto mo talaga na for last 3 years mong nakaupo bilang presidente ay magkaroon ng peace and order and reconciliation para maging progresibo ang ekonomiya ng Pilipinas at may legasiya ka. Pero let's see mga kabibig kung saan ito patutungo kung meron kayang susuporta sa resolusyon na isinumite ni Senator Ben Padilla. Ang resolusyon na iyon ay yung pagpapauwi ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa bansa natin. Nagkomento na rin sina Bato de la Rosa at Bongo hinggil sa sinasabi ni VP Sara na huling habili ni Tatay Digong. So unahin natin si Senator Bato de la Rosa, Bongo. Ito kabibig. Lulungkot, I miss him dearly. Yung nabalitaan natin, totoo po yun, no, na butot balat po siya dahil mismo yung isa sa mga anak niya, si Kitty, ay naikwento sa akin na habang minamasahe nila yung likod, talagang nawala na yung laman. Nakakalungkot, nakakaiyak po na dumating tayo sa puntong nagbibigay ng huling habilin ng ating pinakamamahal na dating Pangulong Rodrigo Duterte. He does not deserve this. Sa totoo po. Correct. Nagserbisyo po siya sa atin sa 6 na taon dito sa buong Pilipinas. Minahal niya po tayo. Kung darating naman tayo sa panahon na
kukunin tayo ng Panginoon. Sana po dito po yun sa ating bayan. Ito po ang kinakatakutan ko pong mangyari sa taong minahal at itinuring ko rin pong parang ama. Mhm. Sa totoo lamang po, mas nakasama ko pa siya sa buong buhay ko na mas madalas. More than 100 times. Ooh. Na mas nakasama ko pa siya kesa sa totoong tatay ko. Siya na po yung parang naging pangalawang tatay ko. Siya na talaga ang parang naging tatay ko po. Sa nakaraang 24 years Ooh. hanggang 2022 pag-end ng kanyang termino. Alam niyo po, ang kinakatakutan ko yung may mangyari kay Tatay Digong. Okay. Ang mamatay siya sa banyagang lupain, malayo sa piling ng kanyang pamilya at milyon-milyong Pilipinong minahal at pinagsilbihan niya po. Pinagdadasal ko po na sana po wag po itong mangyari, no. Mhm. Dito siya dapat sa inang bayan tumanda, dito sa ating bayan. Alam niyo, inaalagaan natin ang ating mga lolo't lola. Dapat po alagaan rin po natin siya. Matanda na po si Tatay Digong, marami na siyang sakit. Marami na po siyang sakit. At ang pagkaalam ko, nakausap ko yung doktor niya rito, ay parang wala na nga po siyang access, yung local doctor niya rito. Wala na po siyang access sa current status ng medical condition ni former President Duterte. Unlike Diba ang sinasabi ni VP Sara na hindi na umiinom si Pangulong Rodrigo Roa Duterte ng kanyang gamot? Ano kayang rason, no? Bakit hindi na siya umiinom ng kanyang gamot? before, since 2001 up to 2025, for 20 years, more than 20 years, may access siya, monitored niya daily, monthly, weekly, yearly yung medical condition. Ngayon, wala siyang access at hindi po na-reveal o na-divulge sa kanya ang kasalukuyang estado po ni Tatay Digong, ni former President Duterte. Nakakalungkot. Sabi ko nga, let's bring him home alive. Buhay po. Dalahin natin siya ritong buhay. The Philippines is the land of his birth. It is the home of his people. Dito naman siya nanilbihan sa atin, nagserbisyo. Minahal niya tayo. Sana naman po maibalik siya rito. Kaya naman po, nakiisa po ako, no, doon sa resolution, if a file or joint resolution with the Senator Robin Padilla and Senator Bato de la Rosa urging for the immediate repatriation ni Tatay Digong. Sa panahon na maraming Pilipino ang hirap sa buhay, sa panahon po maraming Pilipino pa rin pong hirap makakuha ng maayos na serbisyo at kalinga mula sa ating pamahalaan, kailangan po natin magtulungan, magkaisa at magmalasakit sa isa't isa. Ako, sana trabaho na po tayo sa mga kapwa ko, to my fellow public servants. Sana po, nakikiusap ako, sana trabaho na po muna tayo, magkaisa tayo. At wag ho tayong tumigil na manawagan. I'm urging everyone to continue praying. Pagdasal po natin si Tatay Digong, ang kanyang kalusugan, kaligtasan at ang kanyang kalayaan. Heto naman po ang komento ni Senator Bato de la Rosa hinggil sa resolusyon na ihahain. Ito kabibigyan, makinig tayo ha. I will be sharing you yung statement ni Senator Bato de la Rosa. Siya pala kasama ni Senator Ben Padilla na magsumite ng resolusyon hinggil dito. So, ito kabibig, manood tayo. Kung mamamatay man siya, dito na siya mamatay sa Pilipinas. Huwag doon sa ibang bansa. Sa gitna ng mga ulat na butot balat na lang ang dating Pangulo, nanawagan si Senador Bato de la Rosa ng agarang pagpapauwi kay dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa ICC. Alam natin ngayon is Pangulong Duterte ay butot balat na daw, masyadong mahina na at naragbigay na nga daw ng pasabi na kung mamatay man siya doon,
doon na lang siya magpa-cremate doon na sa pa-cremate sa dahig. It's a very sad information. So sana kung mamamatay man siya, dito lang siya mamatay sa Pilipinas, huwag doon sa ibang bansa. Correct. Para naman dating Pangulo ng Pilipinas yun eh. So while pending yung case sa ICC, gusto niyo mapauwi siya? Yes. Oo. Yung mga Hindi naman dismissal lang case yung hiningi natin. Immediate repatriation of Correct. former President Duterte to the Philippines. may concern yung mga victims kasi daw may impluwensya pa rin ng mga Duterte na natatakot sila doon sa safety o security. Ano na matatakot na hindi naman presidente si President Duterte. Si President Marcos naman ang presidente ngayon at yan ay kayang-kaya pangalagaan ng Malacanang yung kanilang safety. Influensya. Sinong influensya ni President Pangulong Duterte? Hirap na ngayon tao, butot balat na nga kakatakutan pa nila. Hindi ba sila naawa sa tao na yun? Sir, sa information po ba ninyo, pardon my saying, is he dying? Kasi po, nagbigay ng will. Sa pagkakaalam niyo po ba, is he dying? Well, hanggang speculation lang tayo as to his present health status, pero yun nga, sabi naman ni Ma'am Elizabeth Zimmerman, di ba? Siya nagsabi doon na butot balat na daw. At Goodness. so, meaning, is not in good health. And considering his age, very advanced na yun, 80 plus na siya eh. So, what do you expect? Tama mga kabibig, hindi na nga umiinom ng kayang gamot si Pangulong Duterte. Di ba? Tapos ang iba yung mentalidad ng mga witness daw di umano na matakot sila, baka kung anong gawin ng mga Duterte. 80 years old si Pangulong Digong. Iisipin pa niyang ipapatay ang mga witness? At paano gagawin niya yun? Si BP Sara may impeachment. Wala nang power ang mga Duterte. Kinuhaan na. Duterte's name already been destroyed by this government. Pero, look at VP Sara trying para sa kanyang pamilya, para sa kanyang ama. Halerki talaga ang mga tao, no? Kaya nga sabi ni Senator Robin Padilla, style nyo bulok. Ang gusto lang namin ay magkaisa, magkaroon ng reconciliation. Paano tayo mag-moving forward kung puro lang tayo bangayan, awayan sa politika? Ang gusto nyo talaga, parang hindi kayo natututo sa kung anong nangyari noong panahon ni Marcos, di ba? Kapakanan ng inang bayan ang intensyon ng resolusyon sa pagpapauwi kay Tatay Digong, hindi politika. Tanging reconciliation lamang ang daan para umasenso ang Pilipinas, which is true. Hindi ang nakaugalian yung paninira. Kasi kung puro paninira lang, paninira dito, may mga own agenda para maging powerful, para they can control everything, kayo ang masaya, kayo ang may impluensya, pero paano naman kami mga mahihirap na tao? Gusto namin reconciliation. 'Di ba? Yun lang kabibig. Style nyo bulok, sabi ni Senator Robin Padilla. Ano ang inyong komento? Hindi dito, don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usapan. Bye everyone, see you next time.